Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pamilya at katapatan? Sabi nila, ang tahanan daw ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ngunit paano kung ang mismong mga taong pinagkatiwalaan mo ang siyang naglalagay ng lason sa iyong baso? Paano kung ang pagmamahal na ibinigay mo ay susuklian ng isang madilim na kataksilan? Sabay-sabay nating buksan ang unang pahina ng ating kwento, ang lihim sa likod ng Hacienda Liwanag. Narinig ni Doña Solaya ang basag ng kristal bago pa man niya naramdaman ang pagtama ng kanyang tuhod sa malamig na sahig. Sa isang iglap, ang masigabong palakpakan at ang tugtog ng orkestra ay napalitan ng nakabibinging katahimikan na sinundan ng mga bulungan ng pag-aalala mula sa daan-daang bisita na naroon sa Grand Ballroom. Lahat ay nakatingin sa kanya, ang reyna ng Hacienda Liwanag, ang babaeng kilala sa pagiging matikas, matapang, at hindi natitinag. Ngunit ngayon, nakaluhod siya sa gitna ng entablado, pilit na kinakapitan ng podium upang hindi tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. Ito ang gabi ng anibersaryo ng Sina Group of Companies. Ito dapat ang gabi kung saan ipagmamalaki niya ang 3 dekada ng tagumpay. Nakasuot siya ng isang mamahaling gintong terno na lalong nagpatingkad sa kanyang aura bilang isang makapangyarihang matriarch. Pero bakit ganito? Bakit tila umiikot ang buong paligid? Ilang sandali pa lang ang nakararaan. Hawak niya ang mikropono. Handang i-anunsyo ang kanyang dahan-dahang pagreretiro at ang paglilipat ng tungkulin sa kanyang nag-iisang anak na si Kawayan. Malinaw ang kanyang isip kanina. Masigla ang kanyang pakiramdam hanggang sa inumin niya ang tsaang ibinigay ng kanyang manugang bago siya umakyat sa entablado. Mama! Diyos ko, Mama! Isang matinis na sigaw ang bumasag sa kalituhan ni Solaya. Mabilis pa sa 4:00, naramdaman niya ang malambot na kamay na humawak sa kanyang braso. Si Marikit, ang kanyang manugang. Napakaganda ni Marikit sa kanyang pulang gown na tila sumisigaw ng karangyaan. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala habang inaalalayan ang buwaynang tumayo. Ngunit sa kabila ng panlalabo ng paningin ni Solaya, napansin niya ang isang bagay na nagbigay ng kilabot sa kanyang kalamnan. Ang mga mata ni Marikit. Walang takot sa mga ito, walang gulat. Para bang kanina pa nito hinihintay ang sandaling ito. Tumawag kayo ng ambulansya, bilisan nyo. Sigaw ni Marikit sa mga staff. Ang boses ay garalgal at tila maiiyak na. Humarap ito sa mga bisita na may kasamang malungkot na yuko. Pasensya na po kayo. Masyado lang pong napagod si Mama sa mga preparasyon. Alam nyo naman po, ang edad niya ay hindi na biro. Ang edad niya, parang patalim na tumusok sa dibdib ni Solaya ang mga salitang yon. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihing hindi siya matanda, na kaya pa niyang magpatakbo ng 10 kumpanya kung kailangan. Pero ang kanyang dila ay tila namamanhid. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Lumapit si Kawayan, ang kanyang anak. Ang gwapo at makisig niyang si Kawayan na ngayoy mukhang batang nawawala sa gitna ng kaguluhan. Ma, anong nangyayari? Tanong ni Kawayan. Hawak ang kabilang braso ng ina. Ramdam ni Solaya ang panginginig ng kamay ng anak. Dadalhin ka na namin sa kwarto, Ma. Huwag kang mag-alala. Hindi. Pilit na usal ni Solaya. Ang boses niya ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Mahina. Garalgal. Ayos lang. Ako. Huwag ka nang makulit, Ma. Bulong ni Marikit sa kanyang tainga habang inaalalayan siyang maglakad palabas ng ballroom. Ang boses ng manugang ay malambing pero may halong diin na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. Napapagod ka na. Panahon na para magpahinga. Kami na ang bahala sa lahat. Sa lahat-lahat. Inakay siya ng mag-asawa patungo sa elevator ng hotel. Habang naglalakad,
Nakikita ni Solaya ang mga tingin ng awa mula sa kanyang mga empleyado. Ang mga taong dating yumuyuko sa kanya sa respeto, ngayoy tumitingin sa kanya na parang isang antik na vase na malapit ng mabasag. Pagdating sa penthouse suite, agad siyang ihiniga ni Marikit sa malambot na kama. Mabilis ang kilos ng manugang. Inayusan siya ng unan at kumuha ng isang baso ng tubig. "Uminom ka muna, ma, para mahimasmasan ka," ani Marikit, nakangiti. Isang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Tinungga ni Solaya ang tubig, umaasang mawawala ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Si Kawayan naman ay nasa dulo ng kama. Pabalik-balik ang lakad habang hawak ang kanyang ulo. "Dapat ba tayong tumawag ng espesyalista? Baka kailangan ni Mama ng MRI," natatarantang sabi ni Kawayan. "Wag na, mahal," mabilis na sagot ni Marikit. Hinaplos nito ang likod ng asawa upang pakalmahin ito. Pagod lang ito. Stress. At saka, kapag nalaman ng Board of Directors na isinugod natin si Mama sa ospital sa gabi ng anibersaryo, magpapanik sila. Babagsak ang stocks natin bukas. Gusto mo bang mangyari iyon? Gusto mo bang masira ang pinaghirapan nyo? Napahinto si Kawayan. Tumingin ito sa ina, pagkatapos ay sa asawa. Tulad ng dati, ang luhika ni Marikit ang nanalo. "Sige, tama ka siguro. Baka kailangan lang ni Mama ng mahabang tulog." Gusto sanang sumigaw ni Solaya. Gusto niyang sabihing may mali, na ang kanyang katawan ay hindi kailanman bumigay ng ganito sa loob ng maraming taon. Pero ang bigat ng kanyang mga talukap ay hindi na niya mapigilan. Isang kakaibang antok ang humihila sa kanya, pailalim sa isang madilim na balon. "Matulog na kayo, ma," huling narinig niyang sabi ni Marikit bago namatay ang ilaw ng kwarto. Bukas, pagising niyo, ibang-iba na ang mundo. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Katahimikan, sa gitna ng kadiliman, pilit na iminulat ni Solaya ang kanyang mga mata. Kailangan niyang bumangon. Kailangan niyang tawagin si Nanay Ginhawa, ang tanging taong alam niyang hindi siya iiwan. Sa hirap ng bawat galaw, gumapang siya paalis ng kama patungo sa kanyang tokador. Ang malaking salamin na may gintong frame ay sumalubong sa kanya. Inaasahan niyang makita ang sarili, ang matapang na Doña Solaya Madrigal. Pero ang nakita niya sa salamin ay isang anino. Ang kanyang refleksyon ay tila natutunaw, nagbabago ang anyo. Ang kanyang mukha ay humahaba, ang kanyang mga mata ay nagiging mapula at umiikot. Ano? Ano ito?" Bulong niya sa sarili, puno ng takot. Sa likod ng kanyang refleksyon sa salamin, parang may nakita siyang isang tao na nakatayo, isang mabilis na anino. Lumingon siya ng mabilis, pero wala namang tao sa kwarto. Ang pinto ay nakakandado. At doon, narinig niya ito. Isang mahina at matinis na hagik-gik. "Hihihihi! Sino yan?" tanong ni Solaya. Ang puso ay kumabog ng mabilis na tila lalabas sa kanyang dibdib. "Sino ang nandyan?" Walang sumagot. Ngunit ang hagik-gik ay naulit. Mas malakas, mas malapit. Parang nanggagaling sa loob mismo ng kanyang ulo. O baka naman sa ilalim ng kama? Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Doña Solaya. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa isang katotohanang ngayon lang nagsisimulang maglaro sa kanyang isipan. Takot. Takot na baka tama sila. Baka nawawala na nga siya sa sarili. Baka nababaliw na siya. Muli siyang tumingin sa salamin. Sa pagkakataong ito, ang kanyang refleksyon ay nakangiti sa kanya ng nakakatakot. Kahit na ang totoong Solaya ay nagsisimula ng umiyak. Hindi mapakali si Nanay Ginhawa habang nagpupunas ng mga muebles sa sala ng malaking mansyon. Ang katahimikan sa loob ng Hacienda Liwanag ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa bawat sulok ng bahay. Simula noong gabing mahilo si Doña Solaya sa party, nagbago ang ihip ng hangin sa buong dientrang. Si Nanay Ginhawa ay 40 taon nang naninilbihan sa pamilya Madrigal. Siya ang saksi sa hirap at ginhawa ni Solaya.
para sa kanya. Hindi lang amo ang Donya. Ito ay isang kapatid at kaibigan. Kaya naman ang bawat kilos ni Marikit, ang asawa ng anak ni Solaya na si Kawayan, ay hindi nakakaligtas sa kanyang mapagmasid na mga mata. Ginhawa, nasaan na ang mga halamang gamot na pinalinis ko sa'yo? Matalas ang boses ni Marikit na nanggaling sa kusina. Nagmadali si Ginhawa patungo roon. Nakita niya ang kanyang amo, ang batang Donya Marikit, na nakasuot ng isang mamahaling silk robe, tila isang reyna na nagahari sa kusinang hindi naman siya ang nagmamay-ari. Narito na po, Ma'am Marikit. Nalinis ko na po ang mga dahon ng tsa. Mahinahon na sagot ni Ginhawa. Mabuti. Ako na ang magtitimpla para kay Mama Solaya. Sabi ng doktor, kailangan niya ng sariwang tsaa para kumalma ang kanyang isipan. Sabi ni Marikit, habang kinuha ang paboritong tasa ng matandang Donya. Tumalikod si Marikit upang kumuha ng mainit na tubig. Sa pagkakataong yun, may napansin si Ginhawa. Mula sa bulsa ng robe ni Marikit, may kinuha itong maliit na bote. Isang boteng walang label, kulay asul, ang likido sa loob. Mabilis at maingat na nagpatak si Marikit ng 3 beses sa loob ng tasa bago ibuhos ang mainit na tubig. Huminto ang pintig ng puso ni Ginhawa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ilalim ng kanyang apron. Alam niyang hindi iyon asukal o gamot na nanggaling sa botika ng pamilya. Ang bawat patak ay parang isang hatol ng kamatayan na inihahanda para sa kanyang mahal na Donya. Ginhawa, dalhin mo na ito sa itaas. Siguraduhin mong mauubos niya yan bago siya makatulog. Utos ni Marikit. Sabay abot ng tray. Ang kanyang nangiti ay kasing lamig ng yelo. Gusto nating gumaling agad si Mama, di ba? Oo po, Ma'am. Pilit na sagot ni Ginhawa. Habang paakyat sa hagdan, parang may nakadagan na semento sa mga balikat ni Ginhawa. Ang tasa ng tsa ay umuusok. Naglalabas ng isang kakaibang amoy. Hindi ito ang karaniwang bango ng tsa. May halong lansa at pait na hindi maipaliwanag. Pumasok siya sa silid ni Donya Solaya. Nakita niya ang kanyang amo na nakaupo sa kama, nakatingin sa kawalan. Ang mga mata nito ay wala ng dating ningning. Ang buhok nito ay bahagyang gulo-gulo, malayo sa ayos na kinagisnan ni Ginhawa. Donya Solaya, narito na po ang inyong tsa. Mahina niyang tawag. Tumingin si Solaya sa kanya, pero tila hindi siya agad nakilala nito. Ginhawa? Bakit? Bakit ang dilim ng paligid? Pakibuksan ang bintana. Ma'am, tanghaling tapat po at bukas ang lahat ng bintana. Sagot ni Ginhawa, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Lalong lumakas ang hinala ni Ginhawa. Ang kanyang amo ay unti-unti nang nawawala sa realidad. Hindi ito dahil sa katandaan. Alam niyang may kinalaman ang tsaang hawak niya. Lumapit siya sa kama. Ngunit bago pa man niya maiabot ang tasa, narinig niya ang mga yabag ni Marikit sa hallway. Papasok ito upang maniguro na iinumin ni Solaya ang lason. Sa isang iglap, kailangang magdesisyon ni Ginhawa. Kung hahayaan niyang inumin ito ni Solaya, baka hindi na magising ang kanyang amo bukas. Pero kung pipigilan niya ito, malalantad siya sa galit ni Marikit. Dalian mo, Ginhawa. Painumin mo na siya. Muling narinig ni Ginhawa ang boses ni Marikit mula sa pinto. Sa takot at pagmamahal, gumawa ng isang sadyang pagkakamali si Ginhawa. Pilit niyang ipinatid ang kanyang sariling paa sa gilid ng kama habang iniabot ang tray. Ang basag ng kristal ay umaling-awngaw sa buong silid. Tumalsik ang tasa sa sahig. Ang mainit na tsaa ay kumalat sa mamahaling alpombra ni Donya Solaya. Ang usok nito ay tila naglaho na parang isang masamang panaginip. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang pumasok si Marikit sa loob. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang nakatingin sa nabasag na tasa at sa basang sahig. Anong ginawa mo?
Bulong ni Marikit. Ang boses ay nanginginig sa matinding puot. Papasensya na po, Ma'am Marikit, na nadulas po ako. Pautal na sagot ni Ginhawa habang nakayuko. Hindi nakapagsalita si Marikit. Humakbang siya palapit kay Ginhawa. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng matandang katulong. Napaupo si Ginhawa sa sahig, hawak-hawak ang namamagang mukha. Tanga! Alam mo ba kung gaano kahirap ihanda ang tiyaang iyan? Sigaw ni Marikit. Tumakbo si Kawayan papasok sa silid dahil sa ingay. Anong nangyayari dito? Marikit, bakit mo sinaktan si Nanay Ginhawa? Ang katulong na ito, sinadya niyang itapon ang gamot ni Mama. Turo ni Marikit. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit na hindi lang dahil sa basag na tasa, kundi dahil sa takot na baka may alam ang matanda. Tumingin si Ginhawa kay Kawayan, pagkatapos ay sa natulalang si Doña Solaya. Alam niyang mula sa araw na ito, hindi na lang buhay ni Solaya ang nasa panganib, kundi pati ang sa kanya. Narinig ni Solaya ang tunog ng sampal. Malutong, masakit. Kahit na tila nakalutang ang kanyang isip sa gitna ng makapal na hamog, ang karasang yon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Nanumbalik ang talas ng kanyang paningin sa isang saglit. Nakita niya si Nanay Ginhawa, ang babaeng nag-alaga sa kanya mula noong bata pa siya, na nakasubsob sa sahig, nanginginig ang mga balikat. At sa itaas nito, nakatayo si Marikit. Ang mukha ng kanyang manugang ay hindi na ang maamong mukha na ipinapakita nito sa mga kamera. Ito ay mukha ng isang halimaw na nagngangalit dahil hindi na sunod ang maitim na plano. Marikit! Tama na! Sigaw ni Kawayan habang hawak ang mga balikat ng asawa. Sa isang kurap ng mata, nakita ni Solaya ang mabilis na pagbabago. Ang galit sa mukha ni Marikit ay biglang naglaho, napalitan ng mga luha at panginginig ng boses. Isang maskara. Isang perpektong maskara. Mahal, pasensya na. Nag-aalala lang ako kay Mama. Hikbi ni Marikit. Isinandal ang ulo sa dibdib ni Kawayan. Ilang gabi na akong hindi nakakatulog para lang ihanda ang espesyal na tsaa na yon. Tapos itatapon lang ng katulong na ito? Paano gagaling si Mama kung walang disiplina sa bahay na ito? Tumingin si Kawayan kay Ginhawa. May halong awa, pero higit na mas matimbang ang kalituhan. Nanay Ginhawa, mag-ingat ka naman sa susunod. Sige na, lumabas ka na muna. Ipagpag mo na lang yan. Hindi kumibo si Solaya. Nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Magpanggap ka, Solaya. Bulong niya sa sarili. Kailangan mong malaman ang totoo. Nang makaalis na si Ginhawa at ang mag-asawa upang kumuha ng bagong panlinis, naiwan si Solaya sa loob ng silid. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama. Ang kanyang mga binti ay parang jelo, pero ang galit sa kanyang puso ay nagsisilbing tungkod upang makatayo siya. Lumapit siya sa bahagi ng sahig kung saan tumapon ang tsa. Ang carpet ay basa pa, at may ilang patak na tumalsik sa isang maliit na pasong may halamang peace lily na nasa tabi ng kanyang tokador. Nanlaki ang mga mata ni Solaya. Ang bahagi ng halaman na natilamsikan ng tsa ay unti-unti nang nangingitim. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang malalagong dahon ay tila nasunog at nalanta. Diyos ko, bulong niya. Hindi yun tsa, hindi yun gamot. Lason iyon na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaisipan. Ginagawa siyang ulyanin at sunod-sunuran hanggang sa tuluyan siyang mawala sa sarili. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Mabilis siyang bumalik sa kama at nagkunwaring tulog. Si Nanay Ginhawa ang pumasok, dala ang isang basahan. Tahimik itong lumuhod upang linisin ang kalat. Ma'am, alam kong gising kayo. Mahinang bulong ni Ginhawa. Ang boses ay basang ang luha. Iminulat ni Solaya ang kanyang mga mata. Nagtagpo ang paningin ng dalawang matatandang babae. Walang salitang lumabas, ngunit sa higpit ng hawak ni Solaya sa kamay ni Ginhawa,
Nagkaintindihan sila. Iniligtas mo ako, ginhawa, sabi ni Solaya sa kanyang isip. Huwag po kayong kakain o iinom ng anuman na galing sa kanya. Bulong ni ginhawa habang nagpupunas. Ipagpapatuloy natin ang pagpapanggap. Hahanap tayo ng ebidensya. Maya-maya pa pumasok si Marikit na may dalang bagong tasa. Sa pagkakataong ito, mas matamis ang kanyang nangiti. Mama, gising na po kayo? Heto, uminom na kayo ng tsaa. Masarap ito, pampakalma. Tumingin si Solaya sa tasa, pagkatapos ay sa mga mata ni Marikit. Nakita niya ang sarili niyang kamatayan sa loob ng tasang iyon. Pero sa halip na tumanggi, dahan-dahan niyang kinuha ang tasa. Salamat, Marikit. Usal ni Solaya, ang boses ay mahina at tila walang malay. Napakabuti mong manugang. Nakita ni Solaya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Marikit. Hindi alam ng babaeng ito na sa likod ng ulyanin at mahinang anyo ni Doña Solaya Madrigal ay isang leon na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumakma. Kawayan hindi mapakali. Si Kawayan habang nakatitig sa kawalan sa loob ng kanyang opisina sa mansyon. Ang kanyang isip ay parang isang gubat na puno ng tinik. Sa isang panig, naroon ang imahe ng kanyang ina, ang matapang na babaeng nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Sa kabilang panig naman ay ang kanyang asawa, si Marikit, na tila unti-unting nauubos ang lakas dahil sa pag-aalaga sa may sakit niyang ina. Mahal, ayos ka lang ba? Naramdaman ni Kawayan ang malambot na haplos ni Marikit sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang namumulang mga mata ng asawa. Tila galing ito sa pag-iyak. Marikit, tungkol kay Mama. Parang hindi ko na siya kilala. Buntong hininga ni Kawayan. Bakit bigla siyang naging ganito? Noong 1 buwan lang, siya pa ang nagpapatakbo ng Sinag Group. Umupo si Marikit sa kanyang kandungan. Ang mga kamay ay marahang humahaplos sa kanyang mukha. Iyan din ang ikinatatakot ko, Kawayan. Sabi ng doktor, ang demensya o pagkabaliw ay hindi nagbababala. Bigla na lang itong dumarating. At ang mas masakit, nagiging marahas siya. Marahas? Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Kawayan. Hindi ko sana sasabihin sa'yo dahil ayokong mag-alala ka, pero itinaas ni Marikit ang manggas ng kanyang damit. Mayroon doon na mahabang gasgas na tila kinalmot ng kuko. Kaninang umaga, nang bigyan ko siya ng gamot, bigla niya akong sinugod. Sabi niya, magnanakaw daw ako. Kawayan, natatakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa baby natin. Napatingin si Kawayan sa tiyan ni Marikit, ang sanggol na kanilang hinihintay. Ang tagapagmana ng Hacienda Liwanag. Ang takot ay dahan-dahang gumapang sa kanyang puso. Nasaktan ka ba? Ang anak natin, ayos lang ba siya? Sa ngayon ayos lang kami. Pero paano bukas? Paano kung sa susunod na atakihin siya? May hawak na siyang patalim. Hikbi ni Marikit. Kanina rin, may nakita ako sa ilalim ng unan niya. Inilabas ni Marikit ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa at isang litrato ni Kawayan na ginupit-gupit ang mukha. Nanlamig si Kawayan. Hindi magagawa ni Mama ito. Mahal niya ako. Iyan ang Solaya na kilala mo, Kawayan. Pero ang babaeng nasa itaas? Ibang tao na yon. Seryosong sabi ni Marikit. Kawayan, kailangan nating magdesisyon para sa kaligtasan ng pamilya natin. Para sa Sinag Group, hindi na kayang hawakan ni Mama ang kumpanya. Baka bukas makalawa, ipamigay na niya ang lahat sa mga kung sino-sino. Tumayo si Marikit at kumuha ng isang folder mula sa drawer. Inilatag niya ito sa harap ni Kawayan. Ano ito? Tanong ni Kawayan. Power of attorney, Kawayan. Para mailipat sa pangalan mo ang kontrol sa kumpanya habang nagpapagaling si Mama. At huminto si Marikit, tila nag-aalangan. At ang commitment papers para sa San Jose Mental Wellness Center. Daan,
Mas maaalagaan siya ng mga eksperto. Mas ligtas siya roon. At mas ligtas tayo rito. Nanginginig ang kamay ni Kawayan habang binabasa ang mga dokumento. Ang lagda niya ang magtatakwil sa sarili niyang ina. Ang lagda niya ang magpapakulong kay Doña Solaya sa loob ng isang malamig na pasilidad. Hindi ko yata kaya, Marikit. Mama ko siya. Bulong ni Kawayan. Ang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Gawin mo ito para sa anak natin, Kawayan. Pagmamatigas ni Marikit, ang boses ay wala ng bakas ng lambing, kundi isang matigas na utos. Gusto mo bang lumaki ang anak natin na may lola na baka saktan siya anumang oras? Pumili ka. Ang ina mong nawawala na sa sarili o ang pamilyang itinatayo natin? Tiningnan ni Kawayan ang panulat sa ibabaw ng mesa. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Sa labas ng silid, narinig niya ang malakas na kalabog mula sa kwarto ng kanyang ina, isang sadyang ingay na ginawa ni Nanay Ginhawa sa utos ni Solaya upang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Ngunit para kay Kawayan, iyon na ang huling patunay ng pagkabaliw ng kanyang ina. Dahan-dahang kinuha ni Kawayan ang panulat. Ang kadiliman ng gabi ay hindi kasing dilim ng balak na nararamdaman ko sa loob ng bahay na ito. Nakahiga ako. Pilit na pinapakalma ang tibok ng aking puso. Sa ilalim ng aking unan, nararamdaman ko ang malamig na metal ng isang kutsilyo. Hindi upang manakit, kundi isang prop sa dula-dulang kailangan kong pangunahan. Ginhawa! Bulong ko nang marinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Ma'am, heto na po. Iniabot sa akin ni Ginhawa ang kanyang luma at maliit na cellphone. Nakasave na po ang numero ni Attorney Alfonso sa contacts. Pero mag-ingat po kayo. Baka biglang pumasok si Ma'am Marikit. Mabilis kong kinuha ang telepono. Salamat, Ginhawa. Magbantay ka sa pinto. Kapag narinig mo ang mga yabag niya, magbigay ka ng hudyat. Pinindot ko ang numero. Bawat tunog ng ring ay parang kabog sa aking dibdib. Alfonso, si Solaya ito. Huwag kang magtatanong. Makinig ka lang. Mabilis kong saad nang sumagot ang abogado. Gagawa ng paraan si Marikit para ilipat ang mga asset sa pangalan ni Kawayan o sa kanya mismo. Huwag kang pipirma sa kahit anong dokumento. Sabihin mo, kailangan ng physical evaluation ko mula sa isang independent doctor. At Alfonso, ihanda mo ang lahat para sa isang biglaang pagbabago sa aking testamento. Pero Doña Solaya, ano ang nangyayari? Gagawa ako ng gulo ngayon, Alfonso. Maghanda ka. Mabilis kong pinatay ang tawag nang kalabitin ako ni Ginhawa. Nariyan na siya, ma'am. Bulong ni Ginhawa bago mabilis na lumabas ng silid. Huminga ako ng malalim. Panahon na para sa aking pinakamahusay na pagganap. Saan sila? Nasaan ang mga bata? Bakit umuulan ng dugo sa hasyenda? Bigla akong sumigaw ng buong lakas. Tumayo ako at itinapon ang lampshade sa sahig. Plag! Kinaladkad ko ang aking mga paa patungo sa pinto habang tumatili. Ang bawat sigaw ko ay tila galing sa isang taong nawawala sa sarili. Bumukas ang pinto. Pumasok si Kawayan na gulo-gulo ang buhok. Kasunod si Marikit na nakangiti ng palihim sa likod niya. Mama, ano ang nangyayari? Niyakap ako ni Kawayan. Pilit na pinapakalma ang aking panginginig. Kawayan, may mga ahas sa kisame. Kinakain nila ang Sinag Group. Itinuro ko ang wala. Nanlilisik ang aking mga mata. Ilayo niyo ako rito. Marikit, bakit ka tumatawa? Nakikita ko ang apoy sa likod mo. Mahal, tingnan mo siya. Bulong ni Marikit, ang boses ay puno ng kunwaring takot. Kailangan na talaga niya ng tulong. Hindi na ito normal. Matumahan ka na. Please. Umiiyak na si Kawayan. Sa loob-loob ko, nadudurog ang puso ko sa bawat luhang pumapatak sa mga mata ng aking anak. Pero kailangan kong maging matatag. Kung hindi ko ito gagawin, tuluyan kaming mawawalan ng lahat. Nang sa wakas, ay mapakalma nila ako at mapahiga. Lumabas sila ng silid. Ngunit hindi nila alam. Iniwan ni Marikit ang baby monitor
sa gilid ng aking kama. Isang kagamitang dapat ay para bantayan ako, pero gagamitin ko upang pakinggan sila. Nang masigurado kong malayo na sila, isinuot ko ang earphone na konektado sa monitor sa kabilang kwarto. Narinig ko ang mahinang tawag ni Marikit, hindi kay Kawayan. "Hello, babe?" "Oo, tapos na. Konting-konti na lang. Mapipirmahan na ni Kawayan ang lahat." Narinig ko ang hagik-gik ni Marikit. Ang matandang Solaya? Baliw na baliw na. Konting push na lang. Sa mental facility na ang bagsak niya. At kapag nakuha na natin ang pera, iiwan ko na ang lampang asawa ko at sasamahan na kita. Nanigas ang buong katawan ko. Pero hindi pa doon natatapos. Narinig ko ang tunog ng pagkakaluskos ng tela. "Hey, nakakangawit din itong suot ko," sabi ni Marikit. "Ang hirap magpanggap na buntis sa loob ng 4 na buwan. Buti na lang, maluwag ang mga damit ko." Narinig ko ang tunog ng isang bagay na parang bula o foam na inilalagay sa ibabaw ng mesa. "Tingnan mo itong unan na ito, babe. Ito ang susi sa lahat. Ang baby na magbibigay sa atin ng bilyon-bilyon." Napahawak ako sa aking bibig upang hindi makasigaw. Ang manugang ko, hindi buntis? Ang apo na inaasahan ni Kawayan, ang dahilan kung bakit siya nagpapadala sa lahat ng gusto ni Marikit, ay isang kasinungalingan, isang pekeng tiyan, isang pekeng apo, at isang pekeng pagmamahal. Marikit, huminga ako ng malalim habang tinitingnan ang aking sarili sa malaking salamin sa loob ng aming silid ni Kawayan. Sa wakas, nakaalis na rin ang asawa ko para asikasuhin ang huling pirma sa opisina. Mabilis kong nilak ang pinto at humarap sa salamin nang may malapad na ngiti. Nakakangawit din ang maging mabuting asawa at nag-aalalang manugang. Bulong ko sa aking sarili. Dahan-dahan kong ibinaba ang zipper ng aking maluwag na maternity dress. Inabot ko ang dulo ng makapal na foam at telang nakatali ng mahigpit sa aking baywang. Ang aking anak, ang aking gintong tiket, patungo sa bilyon-bilyong ari-arian ng mga madrigal. Pagkatanggal ko nito, tila nabunutan ako ng tinik. Hinaplos ko ang aking patag na tiyan. Napakaganda ko pa rin. Masyado akong maganda para mabulok sa tabi ng isang lalaking walang paninindigan gaya ni Kawayan. Kung hindi lang dahil sa yaman ng pamilyang ito, hinding-hindi ko pagtitiyagaan ang isang lalaking kahit ang sariling ina ay hindi kayang protektahan. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nagdial. "Hello, babe?" Malambing kong sagot ng sagutin ng lalaki sa kabilang linya ang tawag. "Oo, kakatanggal ko lang ng tiyan ko. Nakakangalay. Alam mo ba? Pero huwag kang mag-alala. Malapit na. Konting-konti na lang. Mapipirmahan na ni Kawayan ang commitment papers para ilipat ang matanda sa San Jose Mental Hospital." Tumawa ako ng mahina habang nilalaro ang aking buhok. Ang matandang Solaya? Ayun, para na siyang lantang gulay. Salamat sa blue vitamins na ibinibigay ko sa kanya araw-araw. Kahit anong tapang niya noon, wala siyang laban sa kemikal na unti-unting sumisira sa utak niya. Kapag nasa loob na siya at hawak na natin ang power of attorney, uubusin natin ang laman ng Sinag Group. At pagkatapos, iiwan ko na ang lampang asawa ko at lilipad na tayo papuntang Switzerland. Huminto ako sandali para uminom ng alak na itinago ko sa likod ng mga pabango ko. Ang sarap ng lasa ng tagumpay. Kawayan, wala siyang kaalam-alam. Umiiyak pa nga siya kanina habang pinapirma ko. Ganon siya kahina, babe. Isang yak ko lang, naniniwala na siya na ang nanay niya ang nanakit sa akin. Hindi niya alam na ako mismo ang nagkamot sa sarili kong braso para magmukhang biktima. Muli akong humarap sa salamin, itinaas ang baso ng alak bilang pag-cheers sa aking sarili. "Paalam, Doña Solaya. Salamat sa lahat ng yaman mo. Ako na ang bagong reyna ng Hacienda Liwanag." Ngunit sa gitna ng aking pagtawa, bigla akong nakaramdam ng kaba. Parang may malamig na hangin na pumasok sa silid. Tumingin ako sa refleksyon ng pinto sa salamin. Nanigas ang buong katawan ko.
Ang pinto na sigurado akong nilak ko kanina ay bahagyang nakabukas. May awang na sapat para makita ang isang taong nakatayo sa labas. Isang pares ng mga mata ang nakatitig sa akin mula sa dilim ng hallway. Isang pamilyar na pares ng mga mata na puno ng puot at pagkamuhi. Sa sino yan? Sigaw ko habang mabilis na kinuha ang maternity dress para itago ang aking katawan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi pwede ito. Hindi pwedeng may nakakita sa akin. Dahan-dahan kong nilapitan ng pinto. Nanginginig ang aking mga kamay. Pagbukas ko nito ng tuluyan, wala ng tao sa hallway. Tanging ang mahabang kurtina lang na sumasayaw sa hangin ang naroon. Pero sa sahig, sa tapat mismo ng aking pinto, may nakita akong isang bagay. Isang puting bulaklak ng peace lily, ang paboritong halaman ni Doña Solaya. Ngunit ang bulaklak na ito ay kulay itim na, tila nasunog at nalanta sa lason. Nanay, ginhawa mabigat ang bawat hakbang ko patungo sa hapagkainan. Hawak ko ang malaking mangkok ng sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni Senyorito Kawayan. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit ang bango ng sampalok ay tila amoy ng isang lamay. Ang hapagkainan ng mga madrigal na dati ay puno ng tawanan at mga plano para sa kinabukasan ay parang isang entablado na lamang ng pagkukunwari. Dahan-dahan kong inilapag ang pagkain. Sinulyapan ko ang aking donya. Nakaupo si Solaya sa dulo ng mesa. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. At ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang humahawak sa kutsara. Napakahusay niyang umarte. Kung hindi ko lang alam ang totoo, baka pati ako ay naniwalang nawawala na siya sa sarili. Ma, kain na po tayo, mahinang sabi ni Kawayan. Ang kawawang senyorito. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim sa ilalim. Halatang hindi nakatulog sa kakaisip. Tumingin siya sa kanyang ina nang may halong pait at pangungulila. Sino ka? Biglang tanong ni Solaya. Ang boses ay bata at tila nagtataka. Nasaan ang asawa ko? Bakit may estranghero sa hapag ko? Napapikit si Kawayan sa sakit. Ma, ako ito, si Kawayan, ang anak mo. Kawayan. Humalakak ng mahina si Solaya, isang tunog na nagpatayo ng balahibo ko. Ang anak ko ay maliit pa, hindi siya kasing tanda mo. At ang asawa niya ay hindi isang ahas. Mama! Singhal ni Marikit, sabay bagsak ng kanyang kubyerto sa plato. Klang! Tumingin si Marikit kay Kawayan. Ang kanyang mukha ay puno ng kunwaring pagtitimpi. Nakikita mo na, mahal? Hindi na niya tayo kilala. Tinatawag pa akong ahas. Hanggang kailan natin titiiso ng ganito? Baka sa susunod, saktan na niya tayo habang tulog tayo. Marikit, please, kumakain tayo. Pakiusap ni Kawayan. Hindi, Kawayan. Kailangan nating tapusin ito ngayon. Inilabas ni Marikit ang isang folder mula sa ilalim ng kanyang placemat. Inilapag niya ito sa tabi ng kanin ni Kawayan. Narito na ang huling dokumento, ang commitment papers para sa San Jose. Bukas na bukas din, 8:00 ng umaga, darating ang mga nurse para sunduin siya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Bukas? Ang bilis. Masyadong mabilis. Lumingon ako kay Doña Solaya. Ngunit nanatili siyang tahimik. Nilalaro ang kanyang pagkain na parang bata. Pirmahan mo na. Kawayan. Udyok ni Marikit. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Para sa ikabubuti ng lahat. Para sa magiging anak natin. Tiningnan ni Kawayan ang panulat na inilapag ni Marikit. Nanginginig ang kanyang kamay. Alam ko ang nasa isip niya. Ang pirma na yon ay ang huling pako sa kabaong ng kalayaan ng kanyang ina. Biglang huminto si Solaya sa paglalaro ng pagkain. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kawayan. Sa isang saglit, ang kalituhan sa kanyang mga mata ay naglaho. Napalitan ito ng isang talas
na tanging ang isang ina lamang ang pwedeng magkaroon. Kawayan, tawag ni Solaya. Ang boses niya ay hindi na bata. Hindi na ito garalgal. Ito ang boses ng Doña Solaya na nagpatayo ng Sinag Group. Ano man ang gawin mo ngayon, tandaan mong ang dugo ko ang nananalaytay sa'yo. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng iyong bukas. Magising ka, anak. Nabitawan ni Marikit ang kanyang baso. Ma, ano bang sinasabi niyo? Kawayan, mahal mo ba ako? Muling tanong ni Solaya. Ang mga mata ay nakatitig sa anak. Oo po, ma. Higit pa sa buhay ko. Sagot ni Kawayan. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang pisngi. Kung ganoon, magtiwala ka sa akin. Huling sabi ni Solaya bago siya muling yumuko at nagsimulang bumulong ng mga salitang walang kahulugan. Huwag kang makinig sa kanya, Kawayan. Atake lang yan. Pinaglalaruan niya ang emosyon mo. Sigaw ni Marikit. Pilit na ibinabalik ang panulat sa kamay ng asawa. Pirmahan mo na. Ngayon din. Dahan-dahang inilapat ni Kawayan ang dulo ng panulat sa papel. Isang guhit na lang. Isang kumpas na lang ng kamay. Ding-dong! Ang tunog ng doorbell ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon na tila isang babala mula sa langit. Napatigil si Kawayan. Kumunot ang noo ni Marikit. Sino yan? Gabi na ginhawa, tingnan mo kung sino yan. Sabihin mo sarado na ang hasyenda. Mabilis akong lumakad patungo sa pinto. Alam ko kung sino ito. Ramdam ko ang pag-asa na muling nabubuhay sa aking dibdib. Pagbukas ko ng pinto, isang matangkad na lalaki na may hawak na briefcase ang nakatayo roon, kasama ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Magandang gabi po. Bati ng lalaki. Ako si Attorney Alfonso. Nandito ako para sa isang urgent na usapin tungkol sa kaligtasan at ari-arian ni Doña Solaya Madrigal. Narinig ko ang mabilis na yabag ni Marikit papunta sa hallway. Anong kailangan nyo? Hindi tumatanggap ng bisita ang biyenan ko. May sakit siya. Ngunit hindi natinag ang abogado. Tumingin siya sa likuran ni Marikit kung saan dahan-dahang tumatayo si Doña Solaya mula sa hapagkainan, diretso ang likod, at may isang nangiting hindi mo na naisihing makita sa iyong kaaway. Hindi ako ang may sakit, Attorney Alfonso. Malakas na sabi ni Solaya. Ang bahay na ito ang may peste. At nandito kayo para tulungan akong mag-disinfect. Kawayan nanigas ang kamay ko na hawak ang panulat. Ang dulo nito ay nag-iwan ng isang maliit na tuldok ng tinta sa papel. Isang tuldok na muntik nang maging mantsa sa buong buhay ko. Dahan-dahan kong iniangat ang aking tingin. Ang nanay ko na nitong mga nakaraang linggo ay hindi makabuo ng isang tuwid na pangungusap, ay nakatayo ngayon sa dulo ng mesa. Ang kanyang likod ay kasing tuwid ng isang kawayang hindi kayang baliin ng bagyo. Ang kanyang mga mata, na dati ay mapungay at tila walang malay, ay ngayoy matalas at nagniningning sa awtoridad. Ma, tanging nausal ko. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis, tila isang tambol na nagpapahiwatig ng giyera. Kawayan, bitawan mo ang panulat na, yan. Utos ni Mama. Ang boses niya ay galing sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang boses ng Doña Solaya na kinalakihan ko. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Marikit. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga labi. Attorney Alfonso, anong karapatan ninyong pumasok sa loob ng pamamahay na ito sa ganitong oras? At bakit may kasama kayong mga pulis? Kawayan, paalisin mo sila. Ang Mama, inaatake na naman siya. Kita mo, nag-iimbento siya ng kung ano-ano. Lumapit si Attorney Alfonso sa amin at inilatag ang kanyang briefcase sa ibabaw ng mesa. Sa tapat mismo ng mga papel na papirmahan sana ni Marikit sa akin. Hindi ito atake, Marikit. Kalmadong sabi ng abogado. Nandito kami dahil sa isang formal na reklamo ng tangkang pagpatay at sadyang paglalason. Paglalason?
Napasigaw ako. Tumingin ako kay Marikit, pagkatapos ay kay Mama. Sino ang nilalason? Ako, Kawayan. Ang sarili mong asawa ang unti-unting pumapatay sa akin. Ang mga salitang yon ni Mama ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ko. Binitawan ko ang panulat. Hindi ko na magawang igalaw ang aking mga daliri. Tumingin ako kay Marikit na ngayon ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Mama at kay Attorney Alfonso. Hindi totoo yan, mahal. Huwag kang makinig sa kanya. Histerikal na sigaw ni Marikit. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Nanginginig siya. Kita mo na. Ganyan kalala ang sakit niya. Gagawa siya ng kwento para sirain tayo. Para pag-awayin tayong mag-asawa. Sapat na ang dula-dulaan, Marikit. Putol ni Attorney. Alfonso, binuksan niya ang kanyang briefcase at naglabas ng ilang pirasong papel. Narito ang resulta ng laboratory test ni Doña Solaya noong nakaraang linggo. Lihim kaming kumuha ng sample ng kanyang dugo sa tulong ni Nanay Ginhawa. Inabot ni Alfonso ang papel sa akin. Binasa ko ito ng mabilis kahit nanlalabo ang aking paningin. High concentration of scopolamine and benzodiazepines, mga gamot na ginagamit para sa matinding insomnia o mental disorder. Pero sa maling dosis, maaari itong magdulot ng halusinasyon, pagkalimot, at unti-unting pagkabulok ng sistema ng utak. Hindi umiinom ng ganyang gamot si Mama. Bulong ko. Ang tanging iniinom niya ay ang tsa. Ang tsaang tinitimpla ni Marikit. Dugtong ni Mama. Lumalakad siya palapit sa amin. Bawat hakbang niya ay puno ng bigat. Ang tsaang akala ko ay tanda ng pagmamahal mo bilang manugang. Iyon pala ay lason na unti-unting uubos sa akin para makuha mo ang lahat. Wala kayong ebidensya. Sigaw ni Marikit. Itinaas niya ang kanyang baba. Pilit na nagmamatapang. Isang pirasong papel lang yan. Kahit sino ay pwedeng manguha ng dugo at sabihing lason yan. Kawayan, maniniwala ka ba sa kanila? Paano ang anak natin? Paano ang baby natin kung ikukulong mo ang nanay niya dahil sa isang maling akusa? Napatingin ako sa tiyan ni Marikit. Iyon ang huling kuta ko. Ang dahilan kung bakit tinitiis ko ang lahat. Ang dahilan kung bakit handa kong isakripisyo ang aking ina para sa magiging anak ko. Ang anak natin, Marikit. Mahina akong sabi. Oo, ang anak natin. Mabilis na sagot ni Marikit. Lumuluha na siya ngayon. Huwag mong hayaang saktan tayo ng nanay mo. Baliw na siya, Kawayan. Baliw na siya. Ang tanging baliw dito, Marikit, ay ang taong naniwalang hindi siya mahuhuli. Malamig na sabi ni Mama. Tumingin siya kay Nanay Ginhawa. Ginhawa, ipakita mo sa kanila. Dahan-dahang inilabas ni Nanay Ginhawa ang isang maliit na asul na bote mula sa kanyang bulsa. Ang boteng nakita niya sa robe ni Marikit. At hindi lang iyon. Inilabas din niya ang isang maliit na voice recorder. Pinindot ko ang record noong huling beses na pumasok ako sa kwarto niyo para maglinis. Mama Marikit, sabi ni Nanay Ginhawa, ang boses ay puno ng pait. Noong kausap niyo ang inyong babe sa telepono, pinindot ni Ginhawa ang play button. Ang matandang Solaya? Ayun, para na siyang lantang gulay. Kapag nasa loob na siya at hawak na natin ang power of attorney, uubusin natin ang lahat. At pagkatapos, iiwan ko na ang lampang asawa ko. Ang boses sa recording ay malinaw. Boses ni Marikit. Ang boses na bumubulong sa akin gabi-gabi ng pagmamahal ay siya ring boses na tumatawag sa akin na lampa. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ko. Tumingin ako kay Marikit. Ang mukha niya ay hindi na ang mukha ng babaeng minahal ko. Ito ay mukha ng isang estranghero, isang kaaway. Marikit, hindi ko na maituloy ang sasabihin ko. Ang sakit ay sobra na. Kawayan, makinig ka. Sino ang kausap mo sa telepono? Tanong ko, ang boses ko ay mababa at puno ng galit. At ang anak natin? Ang anak natin, Marikit, totoo ba siya?
Nanahimik si Marikit. Ang kanyang katahimikan ang pinakamasakit na sagot na natanggap ko sa buong buhay ko. Ipakita mo sa akin, utos ko. Ipakita mo sa akin ang tiyan mo, Marikit. Ngayon din. Doña Solaya, tumayo ako ng tuwid sa dulo ng mahabang mesa, pinapanood ang bawat hibla ng katotohanan na unti-unting humihila sa maskara ni Marikit. Sa loob ng maraming linggo, hinintay ko ang sandaling ito. Ang sandali kung saan ang aking anak, na nabulag ng huwad na pag-ibig, ay sa wakas ay makakakita na. Ipakita mo sa akin, Marikit. Ang boses ni Kawayan ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pait at galit. Kawayan, huwag kang lumapit. Nasasaktan ako. Ang baby natin. Urong ni Marikit patungo sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ang kanyang pinakamalaking kasinungalingan. Hindi tumigil si Kawayan. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa mga luha ng pagkakanulo. Kung totoo ang batang yan, bakit ka nanginginig? Bakit ka natatakot sa sarili mong asawa? Mahal, please, maniwala ka sa akin. Hikbi ni Marikit. Ngunit hindi na ang Marikit na kilala niya ang nasa harap niya. Inabot ni Kawayan ang laylayan ng maternity dress ni Marikit. Sa isang mabilis at marahas na galaw, hinila niya ang tela. Isang malakas na tunog ng punit na tela ang narinig. At kasabay nito, isang makapal na foam at ilang piraso ng tila. Una nang bumagsak sa sahig. Katahimikan, isang nakakabinging katahimikan. Nakatingin kaming lahat sa sahig. Doon, sa pagitan ng mga paa ni Marikit, ay ang apo na inaasahan naming lahat. Isang tumpok ng foam at tela na walang buhay. Tumingin si Kawayan sa patag na tiyan ni Marikit. Pagkatapos ay sa mukha ng babaeng pinakasalan niya. Ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang emosyon, gulat, sakit at sa huli. Isang matinding puot na tila lalamon sa buong mansyon. Walang bata, bulong ni Kawayan. Ginamit mo ang isang hindi pa isinisilang na sanggol para kontrolin ako? Para lasunin ang nanay ko? Nang makitang wala na siyang kawala, ang mga luha ni Marikit ay biglang natuyo. Ang kanyang maamong mukha ay biglang nagbago. Tumayo siya ng tuwid, inayos ang kanyang buhok at humalakhak, isang tawa na puno ng lason. Oo, walang bata. At bakit ako magbubuntis sa isang lalaking katulad mo, Kawayan? Bulyaw ni Marikit. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Isang lalaking nakadepende sa saya ng nanay niya? Isang lalaking walang ibang alam gawin kundi sumunod? Nakakasuka ka. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ikaw, matandang Solaya, dapat ay patay ka na o nasa mental hospital na ngayon? Bakit hindi ka nalang sumuko? Bakit kailangan mo pang magpanggap na ulyanin? Dahil ang isang reyna ay hindi kailanman sumusuko sa kanyang kaharian. Lalo na kung ang kaaway ay isang hamak na ahas na pinatuloy niya sa kanyang tahanan. Malamig kong sagot. Ari-arian lang ang habol ko rito. At nakuha ko na ang gusto ko. Sigaw ni Marikit habang dinudukot ang isang piraso ng papel sa kanyang bulsa, ang power of attorney na may pirma ni Kawayan. Hawak ko na ito. Akin na ang Sinag Group. Tingnan mong mabuti ang papel na yan, Marikit. Sabat ni Attorney Alfonso. Tumingin si Marikit sa papel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang papel ay blanco. Walang pirma ni Kawayan. Ang tinta na ginamit ni Kawayan kanina ay isang disappearing ink na ibinigay ni Nanay Ginhawa sa utos ko. Walang bisa ang anumang hawak mo, sabi ko habang naglalakad palapit sa kanya. At ang lalaking kausap mo sa telepono, si Ricardo? Kasalukuyan na siyang kinakausap ng mga pulis sa labas ng kumpanya. Ibinenta ka na niya, Marikit. Ibinigay na niya ang lahat ng ebidensya laban sa'yo para lang mabawasan ang kanyang parusa. Napaupo si Marikit sa sahig. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Mga opisyal, dalhin niyo na siya.
Utos ko sa mga pulis na kanina pa naghihintay. Habang kinakaladkad si Marikit palabas ng mansyon, nagsisigaw siya at nagmumura. Ang kanyang mga boses ay unti-unting humihina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa Hacienda Liwanag. Tumingin ako kay Kawayan. Nakatayo siya sa gitna ng silid, nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Sorry, patawarin niyo ako. Hikbi niya. Muntik ko na kayong ipamigay sa mga taong gustong pumatay sa inyo. Anak. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Masakit ang sugat, pero ito ang magpapaalala sa iyo kung paano maging matatag. Ngunit huwag mong isiping tapos na ang lahat. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong niya, nagtataka. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang dilim ng gabi ay tila may itinatago pa ring sikreto. Dahil ang totoong mastermind, ang taong nagpasok kay Marikit sa buhay natin, ay hindi pa natin nahuhuli. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang Hacienda Liwanag matapos ang ingay ng mga sirena ng pulis. Sa gitna ng sala, nakatayo pa rin si Kawayan, tila isang rebulto ng pagsisisi. Ang mga piraso ng foam at tela sa sahig, ang huwad na simbolo ng kanyang pangarap na maging ama, ay tila mga tinik na sumusugat sa kanyang paningin. Basag ang boses ni Kawayan. Sino? Sino ang tinutukoy ninyong nagpasok sa kanya rito? Dahan-dahang lumapit si Doña Solaya sa bintana, nakatingin sa malayo. Si Senyor Valderrama, Kawayan, ang kompetensya nating matagal nang nagnanais na mapabagsak ang Sinag Group. Si Marikit ay hindi lang isang oportunista. Siya ay isang plant na ipinasok sa buhay mo para sirain tayo mula sa loob. Napaupo si Kawayan sa sofa, binaon ang mukha sa kanyang mga palad. Naging bulag ako, naging mahina ako, dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng sariling pamilya. Muntik ko nang maibigay ang lahat ng pinaghirapan ninyo ni Papa sa mga kaaway. Lumapit si Solaya at sa pagkakataong ito, hindi isang matigas na donya ang humarap sa kanya, kundi isang ina. Hinawakan niya ang balikat ng anak. Ang pagkakamali ay bahagi ng paglago, Kawayan. Pero ang pananatiling bulag, matapos ipakita sa iyo ang katotohanan, iyon ang kasalanan, mahinahong saad ni Solaya. Iniligtas tayo ni Ginhawa, kung hindi dahil sa kanyang katapatan na higit pa sa anumang yaman, baka sa sementeryo o sa ospital na tayo nag-uusap ngayon. Tumingin si Kawayan kay Nanay Ginhawa na nakatayo sa gilid. Tumayo ang bilyonaryong tagapagmana at lumapit sa matandang katulong. Sa gulat ng lahat, lumuhod si Kawayan sa harap nito. Nanay Ginhawa, patawarin mo ako. Pinagbuhatan kita ng kamay. Pinagtabuyan kita dahil naniwala ako sa lason ni Marikit. Umiiyak na, sabi ni Kawayan. Agad siyang inalalayan ni Ginhawa. Tumayo kayo, senyorito. Ang mahalaga ay gising na kayo. Ang mahalaga ay ligtas ang ating donya. Paglipas ng 6 na buwan, maliwanag ang sikat ng araw sa Hacienda Liwanag. Wala na ang amoy ng lason at ang bigat ng pagpapanggap. Ang Sinag Group ay muling naging matatag matapos malinis ang mga traidor sa Board of Directors, kabilang na si Valderrama na nahaharap na rin sa mga kaso. Nakatayo si Doña Solaya sa balkonahe, pinapanood ang kanyang anak sa ibaba. Hindi na ito ang Kawayan na nakasuit at laging nakadepende sa kanya. Ngayon, suot ang simpleng t-shirt at maong. Kasama ni Kawayan ang mga magsasaka sa bukid. Tinutulungan silang ayusin ang irigasyon. Ito ang kondisyon ni Solaya. Bago muling hawakan ni Kawayan ang posisyon ng CEO, kailangan muna niyang matutunan ang hirap ng mga taong nagpapakain sa kumpanya. Kailangan niyang matutong makinig sa katotohanan, hindi sa tamis ng salita. Umakyat si Kawayan sa balkonahe, pawisan, pero may ngiti sa mga mata. Isang ngiting totoo at walang halong kaba. Ma, tapos na ang kota natin para sa araw na ito. Masaya ang mga tao. Balita ni Kawayan.
Ngumiti si Solaya. Mabuti anak. Iyan ang tunay na pundasyon ng ating diwa. Ang pagiging pinuno ay hindi tungkol sa korona, kundi sa kung paano mo pinoprotektahan ang iyong nasasakupan. Salamat po, Ma. Dahil sa inyong katigasan, natuto akong tumayo ng tuwid, sabi ni Kawayan, sabay halik sa noon ng ina. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Solaya ang malawak na lupain. Alam niyang sa kanyang pagtanda, mayroon na siyang katuwang na hindi na muling mababaluktot ng anumang bagyo. Ang katotohanan ay masakit, pero ito lamang ang tanging daan patungo sa tunay na kalayaan. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng ari-arian o sa kinang ng mga hiyas, kundi sa katapatan ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi laging matamis. Kung minsan, kailangan itong maging matigas at masakit upang ituwid ang landas ng kanyang minamahal. Huwag hayaang mabulag tayo ng panlabas na anyo dahil ang tunay na karakter ng isang tao ay lumalabas sa gitna ng pagsubok. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa madamdaming paglalakbay na ito ni Doña Solaya at Kawayan sa Hacienda Liwanag. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Doña Solaya? Karapat-dapat ba ang naging parusa kay Marikit? I-comment niyo po ang inyong mga saloobin sa ibaba at sabihin niyo rin po kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.